Sa kaugnay pa rin pong usapin, ikinadismaya rin ni dating Senator Francis Tolentino ang usapin ng pagbibigay o pag-aabandona sa ilang teritoryo ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up ang Kalayaan Island Group, isang grupo ng mga isla na bahagi ng Kalayaan Palawan. Ayon sa dating senador na naging principal author ng Maritime o Philippine Maritime Zones Act, malinaw na teritoryo ng Pilipinas sa mga maritime features sa Kalayaan Island Group. Yan po'y sa kabila ng pagpupimilit ni Marcoleta na ang mga ito ay nasa labas na ng Exclusive Economic Zone. Hayagang tinawag ni Tolentino na mali ang tinuran ni Marcoleta. Ayon sa dating senador, ang maritime entitlement sa ilalim ng Exclusive Zone ay tumutukoy lamang sa economic rights o karapatan ng Pilipinas na gamitin, halughugin at pakinabangan ng mga naturang kayamanan. Ito ay ibang-ibaan niya sa konsepto ng soberanya ng bansa para sa mga isla na bahagi ng teritoryo nito at epektibong nasa ilalim ng kontrol at pamamahala ng Pilipinas. Hindi rin anya nakakatulong na may mga Pilipino pang kumakampi sa China at tila dinedepensahan pa ang pag-abandona sa mga teritoryo ng bansa diyan sa West Philippine Sea. Mas nakakaguluan niya ang mga ito dahil sa halip na pahalagahan ng teritoryo ng Pilipinas, mistulang pinapaboran pang pagsuko na lamang sa mga ito sa kabila ng patuloy na pagprotekta at paglaban ng Philippine government para sa mga ito. Nanindigan ng dating senador na hindi dapat isuko ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito ay malinaw na labag sa batas.